Bakit hindi kailanman natagpuan ang katawan ni Moises? Isa ito sa mga tanong na humahamon sa panahon at pinagdedebatihan sa loob ng maraming siglo. Ang misteryo sa likod ng kwento ni Moises ay lumalampas sa mga isinisiwalat sa Biblia. May mga lihim at katotohanan na nananatiling nakatago hanggang sa araw na ito. Sa videong ito, tatalakayin natin ang kwento ni Moises at ang mga misteryo na pumapalibot sa makapangyarihan at kahangahangang tauhan na ito. Si Moises ay isa sa mga kilalang bida sa buong Biblia at marahil sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanyang mga kilos at salita ay nag-iwan ng hindi mapapawiang marka sa kasaysayan sa isang positibong paraan. Pinili siya ng Diyos upang palayain ang mga Hebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, gabayan sila patungo sa lupang pangako ng Canaan at ituro sa kanila ang banal na batas. Gumanap si Moises ng napakahalagang papel. Ang kanyang kwento ay detalyadong nakatala sa unang 5 aklat ng Biblia, partikular sa Exodo, ang 2 aklat ni Moises, na sumasaklaw sa kanyang kapanganakan, pagtawag bilang propeta, at ang pagpapalaya sa mga anak ng Israel mula sa Ehipto. Ang Exodo ay naglalahad ng isang kamanghamanghang epiko, ang pinakamalaking pagtakas sa kasaysayan kung saan mahigit 2 milyong alipin ang tumakas mula sa isa sa mga pinakabantay na bansa sa mundo. Ang kwentong ito ay puno ng mga himala, kabilang ang mga pinakatanyag sa banal na aklat. Pinamunuan ni Moises ang makasaysayang sandali na ito, isang tao na nasaksihan ang higit pang mga himala kaysa kina Abraham, Isaac at Jacob na pinagsama. Bukod sa mga himala na naganap ng mamagitan ng Diyos para sa kanyang bayan, ang ilan sa mga pangyayaring ito ay maaaring magmukhang mahiwagang, tulad ng pagbabagong anyo ng tungkod ni Moises na naging ahas. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay malinaw na pagpapakita ng makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos sa sangnilikha para sa kapakanan ng kanyang bayan. Puno ng mga ganitong halimbawa ang paglalakbay ni Moises. Suriin natin ang mga detalye ng buong paglalakbay ni Moises hanggang sa kanyang kamatayan. Si Moises ay ipinanganak sa isang mahirap na panahon para sa kanyang bayan, ang mga Israelita, na nanirahan sa Ehipto ng ilang siglo. Noong una, sila ay nanirahan doon sa ilalim ng pamamahala ni Jose, isang ninuno ni Moises na naging gobernador ng Ehipto. Subalit, ang mga Israelita ay mula sa pribilehiyong pamumuhay patungo sa pagkaalipin sa ilalim ng mga paraon ng Ehipto. Upang harapin ang mabilis na paglaki ng populasyon ng mga Israelita, iniutos ng paraon ang pagpatay sa lahat ng batang Israelita. Determinado ang pamilya ni Moises na iligtas siya mula sa kamatayan. Una siyang itinago, ngunit kalaunan ay kinailangan ng ibang plano. Itinago si Moises sa loob ng 3 buwan, at nang hindi na nila siya maitago, inilagay siya ng kanyang ina sa isang basket na gawa sa papyrus at inilagay sa mga damo sa pampang ng ilog Nile habang binabantayan siya ng kanyang kapatid na babae mula sa malayo. Natagpuan siya ng anak na babae ng paraon, si Ramses II, na naliligo sa ilog. Inalok ng kapatid ni Moises ang prinsesa na maghanap ng yaya para sa bata at napili ang mismong ina ni Moises upang mag-alaga sa kanya. Nang siya ay lumaki, siya ay ibinalik sa anak na babae ng paraon na nagbigay sa kanya ng pangalang Moises at pinalaki siya bilang isang maharlika sa isang marangyang kapaligiran. Dahil sa dramatikong sitwasyong ito, ang anak ng isang alipin na Israelita ay pinalaki bilang isang prinsipe sa Ehipto. Sa kabila ng kanyang katayuan at marangyang pamumuhay, palaging napanatili ni Moises ang koneksyon sa kanyang pinagmulan at nakiramay sa kanyang mga kapwa Israelita na alipin. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo, nagugustuhan mo ba ang kwento at nais mo bang matuklasan ang higit pang mga misteryo ng Biblia? Kung ang sagot mo ay oo, mag-subscribe ka sa channel upang makatanggap ng lahat ng kwento at lihim ng Biblia. Lumipas ang panahon, naging adulto si Moises, at isang araw ay nasaksihan niya ang isang Ehipsyo na malupit na pinapahirapan ang isang Hebreyong alipin. Galit sa kawalan ng hustisya at kalupitan, inako ni Moises ang sitwasyon at, sa pag-aakalang walang nakakakita, pinatay niya ang Ehipsyo at inilibing ang bangkay sa buhangin upang itago ang ebidensya. Kinabukasan, nakita ni Moises ang 2 Hebreyong alipin na nag-aaway. Sinubukan niyang mamagitan, ngunit isa sa kanila ang nagsabi,
Balak mo rin ba akong patayin tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Agad na napagtanto ni Moises na kumalat na ang balita ng kanyang aksyon noong nakaraang araw at natakot siya para sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, nagalit ang paraon kay Moises dahil sa pagpatay sa Ehipsyo. Tumakas si Moises sa disyerto at naging isang fugitive. Nakatira siya sa lupain ng Midian. Matapos ang ilang panahon, 7 anak na babae ng isang prinsipe at pari ng Midian ang pumunta sa balon upang kumuha ng tubig para sa mga hayop ng kanilang ama. Pinagtabuyan sila ng mga lokal na pastol, ngunit ipinagtanggol ni Moises ang mga kababaihan at tinulungan silang makakuha ng tubig para sa kanilang mga hayop. Bilang gantimpala, inanyayahan siya ng kanilang ama sa hapunan at ibinigay ang kamay ng isa sa kanyang mga anak na babae, si Zipporah, para maging asawa niya. Muli niyang ibinalik ang sarili bilang pastol, nag-asawa kay Zipporah, nagsimula ng pamilya, at namuhay ng mapayapa sa loob ng maraming taon. Salamat sa pagsama sa akin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway napalakas kayo at napalalim ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mensahe natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong patuloy na lumago sa iyong spiritual journey, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating Bible studies at devotionals. Kung mayroon kayong mga katanungan o prayer requests, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. Nais kong ipanalangin kayo at sama-sama tayong magpalakasan bilang mga anak ng Diyos. Maaari mo ring i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan o kapamilya upang sila rin ay mapagpala ng salita ng Diyos. Muli mga kapatid sa pananampalatay, nagpapaalala sa inyo na ang Diyos ay laging kasama natin, handang magbigay ng pag-asa at gabay sa bawat hakbang natin. Mag-ingat kayo at patuloy na magpalalim sa inyong pananampalataya. Hanggang sa muli at pagpalain kayong lahat ng Panginoon.